Yo, what's up YouTube? Ayun, kumusta po kayo dyan? Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, kumusta po kayo? Sana lang sa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Ang video na to atin natin kay Artista Life update. Ilagay ko lang po ang kanyang channel sa ating description para mabisita nyo ang kanyang channel. Ayun guys, kung kayo pala bago sa ating channel, huwag kalimutan i-subscribe, like at pa-click na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating bagong ina-upload. Maraming salamat po sa inyong suporta guys. Na wala lang patubig-tubig pa, silipin na natin to, baka masilip pa to ng iba. Kasi isa po ito sa mga talagang talk of the town, lalo-lalo na mga legit Daver Cards. Kasi kung matatandaan po ninyo, sinelebrate po ni Tito Sen yung kanyang kaarawan last Saturday sa EAT, kung saan talaga namang ito yung isa sa pinakamasayang birthday celebration ni Tito Sen dito po sa TV5, kasi ngayon pa lang siya nag-celebrate dahil kalilipat nga lang nila, 'di ba? So dahil dito naging special pa siya dahil dinaluhan ito ng buo niyang pamilya at ng buong talagang halos pati po yung kanila po mga apo-apo nandoon. Pero ito po yung hindi malilimutan ng tao. Pakinggan natin ito. Ay Pao, bago tayo magpatuloy, binabati po natin ang ating dating minamahal na senador na dati nating kasama dito sa Itbulaga. Happy birthday, Tito Sen. Belated happy birthday. Saglit lang. Ano yan? Kasama niya dati? Bakit? Nag-Itbulaga ba si Isko? Ay, mamarunong Kayo guys, kasali ba siya dati sa Itbulaga? Kapals naman. Wish you all the best and good health and more birthdays to come and more success in life. Tito Sen, happy birthday. Happy birthday, Tito Sen. Alright. Kasunod po ng selebrasyon ng kaarawan nga ni Tito Sen sa EAT ay kasabay naman ng last Saturday ay binate sa national television ni dating mayor ng Maynila, Isko Moreno, si Tito Sen dito po sa kanyang kaarawan, na unusual po yun sa lahat, lalo-lalo na sa mga legit Daver Cards. Although hindi natin alam kung ano po yung motibo nitong si Yorme o si Isko Moreno sa ginawa niya na yon, dahil samot-sari po yung naging reaksyon ng mga Daver Cards at ng ilan sa mga tagahanga po ni Mayor Isko. Sabi po ng mga tagahanga ni dating Mayor Isko Moreno, humanga sa kanya kasi for being sports, 'di ba? Dahil kahit na sabihin natin napakainit po ng issue ng agawan patungkol diyan sa noon time show na 'yan, kahit napakainit po ng issue patungkol sa mga host na kabi-kabilaan yung mga parinigan po nila, talagang sagutan sila sa social media. Pero here it comes, bakit po biglang bumati itong si dating Mayor Isko Moreno, Kaya ngayon ang reaksyon ng ilan sa mga netizen, parang yung iba napaplastikan. Totoo yan. Plastic talaga yan. Naku, wag na kayong masanay na kayo dyan sa kanila. Lahat ng mga pagbati siguro nila, kadala-dala ng kaplastikan. Ayon dito, di ba? Parang feeling nila, pinopolitika ni dating Isko Moreno, dating Isko Mayor Moreno. Di ba, nung tumakbo si, tawag nito, basketball can take you to some... si Isko sa pagka-presidente, ang dami niyang mga banat sa mga kaaway niya, basta ang daming banat, mga kahit anong mga issue, binabato sa kalaban. Same lang din to ngayon dito sa Itbulaga. Doon sa kakompetensya nila sa kabilang stasyon, kabilang noon time show, yung TVJ, di ba? Ganon din yung mga ginagawa siguro niya ngayon. Tito Sen, na tatakbo din. Sabi nga sa survey nga daw po na ginawa
according dun sa lumabas, na parang pumapangalawa si Tito Sen sa isa sa pinaka People's Choice Award or People's Choice dun po sa darating na halalan. Kaya sinisigurado natin na babalik po siya sa pagkasenador. Correct. Kasi diba yung last halalan po kasi tumakbo siya bilang Vice President. Kaso nga lang, hindi talaga siya nagtagumpay dahil medyo mahigpit po ang laban nun. Bigatin yung mga nakalaban niya last year dahil talagang sobrang higpit ng labanan dun po sa halalan. Kung tatakbo to si Tito Sen na sunod na eleksyon, panalo to. Papasok to sa Magic 10. Sure ball na yan. So this time, babalik po siya. So sabi tuloy ng mga legit Davercans, parang hindi sila nakakakita ng sincerity or yung pagiging genuine nga ni Yorme doon sa kanyang ginawa. Pero ang point of view ko lang dyan is that hindi naman natin pwede na husgahan, no, yung ginawa ni Yorme. Maaaring sincere siya dun sa ginawa niya ng pagbati niya kay Tito Sen, or pwede rin na ginawa niya yon dahil parang kumbaga bilang respect, 'di ba? Kumbaga tinitignan pa rin nila kasi ang sabi niya doon sa kanyang statement na binabati natin si Tito Sen bilang dating kasamahan daw di umano nila dito po sa noontime show na ito. So ibig sabihin kini-claim niya na talaga na he's really part of the history kasi yun po yung sabi niya Correct lang tayo doon. Nagulat ako sa sinabi ni Yorme, kasama daw niya dati. Kailan ka ba pumasok sa Itbulaga noon? Hindi naman kita nakita. Pinanonood ako noon ng Itbulaga Siguro nag-guess ka lang. Yun lang. In-interview siya, 'di ba? Parte na rin daw sila ng history ng noontime, yung longest running noontime show. Dahil sila po yung napapanood ngayon, which is marami. Teka lang, siguro doon siya sa kuan na malikmata lang siya doon sa walang tulugan, siguro doon siya, di ba? Tuloy na natin. Nag-react sa sinabi ni Yorme. So, ngayon, ang tanong ko po sa inyo mga legit Davercans, kayo po ba ay naniniwala na sincere si Yorme sa pagbati niya kay Tito Sen or pinopolitika lang siya ni Yorme? Mag-comment lang kayo sa comment section. At dahil dyan, syempre mag-react din tayo sa ilan sa mga komento ninyo sa ating pong last update. So, basahin natin yung unang komento mula kay user. Sabi niya, walang pangalan sa mga talents, be professional. Walang masama na tumanaw ka ng utang na loob, pero isipin mo na may pamilya kang sinusuportahan. Isipin ninyo na magkaiba ang utang na loob sa respeto. Sabi na ang respeto ay tinatrabaho. Papaano naman yung bagong talents na hindi nyo nakatrabaho? Iba respeto sa matatanda at iba ring respeto pagdating sa trabaho. Ayun. So, ito naman po yung hindi natin alam kung ano yung pinaguhugutan dito ni neto pong isa sa mga viewers po natin. Pero, lagi po natin siya nakikita sa comment section. And I know that this is gonna be a legit Davercans. At parang gusto niya lang pong inculcate sa mga legit Davercans na magrespeto lang sa bawat bawat talents. Siguro yun ang gusto niyang, yung ibig niyang sabihin. Magkaiba ang utang na loob sa respeto. Diba? Kasi ang utang na loob di po nababayaran yan. Pero ang respeto, ina-earn yan. Sabi naman ni Erlinda Darinedo, Erlinda Arinedo, ang mga channel like politics, hayaan lang natin sino nakakapag pasty sa mga Pilipino at original Showtime. Doon tayo, no problem. Ang ibang channel dyan, just new open, gusto sikat right away. Pero may mga talagang kaka-entry lang, gusto nila, agad, pasabog agad sila, diba? Siyempre, kailangan nilang mag-trust na proseso. Kailangan nilang dumaan sa matinding process katulad po ng pinagdaanan ng EAT. Sa dami ng mga network na pinagdaanan nila, diba? Pero still, hanggang ngayon naman namamayagpag sila kahit saan sila mapunta. Yun naman ang isang bagay na talaga namang magugustuhan natin dito. Kaya, salamat po sa inyong comments. And sa Lapampi 57 said, may sumpa ang TBJ. Kung saang channel sila pupunta, itiyak magandang blessing ang magkakaroon ng channel na titigilan nila
Pero ang iniwang channel ay mamalasin at lulubog. Tingnan mo ang channel 9, channel 2, channel 13. Asa na sila? Sunod na ang channel 7. Ayun. So ito naman po yung nakikita po na parang may premonition po si Miss Salampa. Iba rin ang banat ni Salampi 57 doon po sa history ng EAT, ng Itbulaga. Sabi ni Paolo Lagua, oo nga, sila yung mga boss sa GMA, hindi man lang nila kinausap ang TVJ noon. May gusot sila sa tape. Mas maganda ngayon kasi hatian sila hawak ng producer ng 80 yung show. Bali sila ang lahat magdesisyon yung dito ngayon sa 80. Kung anong gusto nila, sila ang magdesisyon kasi yan siguro ang pinag-usapan nila doon sa yung sa may-ari yung may-ari sa TV5. True. Kasi pagkatapos po magpaalam ng TVJ sa Tape Incorporated, wala daw di umano ni isang executive ng GMA ang kumausap o kumamusta man. Teka muna, di ba? Wala tayong wala siguro ang narinig ko lang na issue ng hindi daw sila pwedeng mangialam kasi between daw yan sa tape at saka sa TVJ. Yun ang sabi ng Jamie sa kanila. Wala pong nangyaring ganon. Kaya naman, yun po, medyo masama ang loob ni Tito, ni Joey De Leon ng TVJ sa kanila. Sabi ni Evelyn Ramos, TVJ, don't take it at if their offer. They are trying to make you guys like a foolish human person. GMA management is a sucks. Nako po, medyo mabigat. Mas maganda nga ngayon kasi hatian lang sila ng Media Quest at saka sa TVJ. Para kung anong gusto nilang mangyari sa programa, sa show, sila ang magdesisyon yung TVJ. Nagbaback up lang ata yung Media Quest sa kanila. Kasi may tiwala, laki ang tiwala ng Media Quest sa kanila kaya pinaubaya nila ang show sa TVJ. Yan So ito po yung sabi niya kasi po may mga offer kasi na binibigay dito kay dito po sa mga Dover Cards like Bossing and si Jose, pero parang ayaw na rin nila tanggapin. So may show, may project silang iniwan doon at saka yung sitcom ni Jose at saka ni Vic Soto parang bibitawan na ata hanggang ngayon na buwan lang. Yun lang ang sabi, yun lang ang nasagap ng balita. Saka yung project din ni Jose Manalo na yung para siyang Pinoy Got Talent na gaya. Parang ganun ba? Tinanggihan na niya yung offer. Aalisan na siguro niya yung offer na yun. Florabel Mordeno said, kami rin dito sa Seattle, USA, umalis ang TVJ sa GMA, hindi na kami nanonood sa 7 sa TV5 na. Legit dapat kami since birth. Hello sa atin po mga kababayan din sa Seattle, USA. Seattle, USA. Shout out po natin lahat yan. And sabi ni Dong Full Channel 4796, kahit sa news and current affairs, umalis na kami sa GMA, 24 oras o saksi. Lahat ng balita namin ay TV5 na. Ito po yung mga totoo talagang legit daw. Correct. Halata naman yung mga comment nila na legit talaga sila. Saan po magpunta yung kanila pong mga iniidolo like yung TVJ, nandun din sila nakasunod kasi totoo po yan, naging po yan, yung result po niyan is talagang visible dahil sabi nga ng ilan na tumaas nga po yung revenue na natatanggap nga ni MVP mula nang pumasok ang TVJ sa TV5. Kaya naman congrats po sa ating lahat sapagkat for having a unified legit Dover Cards. Ayun guys, isa na namang panibagong reaction video ang ating natapos. Ayun, sana may napulot kayong informasyon kay Artista Life Update. Ilagay ko lang po ang kanyang channel para mabisita nyo po. At kung kayo pala bago sa ating channel at pakisubscribe, like at pahit na rin sa ating kampana para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Maraming salamat po sa inyong suporta mga ka-uncle natin dyan at God bless po at ingat kayo, always safe because you are here. Because I care pala. Bye bye.